guys, start na po tayo. Pasensya na kung merong asong tumatahol. Alright, so paano nga ba gawin po ito? So ito po yung before niya po. May mga mole. Then, sobrang rough ng skin. Okay. So kung may na-encounter kayong ganito, paano po natin a-regulahin ito? So, ang tool na gagamitin po natin ay using patch tool. And then smoothing skin through Gaussian blur. So paano nga ba to? So sige, gawin po natin. So limit ko lang po ito. Ayan. Okay. So start na po tayo. Select po yung object ko. Since pag naka-rasterize siya, so uneditable siya, di ba? So right click, rasterize. Usually, dinoduplicate natin ito. And then yung isa, hina-hide natin. Just in case kasi na magkamali po tayo dito, meron po tayong babalikan. So, ganun po sa editing. Kailangan may reserva palagi. Just in case na nagkamali, nagkaroon ng error, may babalikan. Okay, let's start. So, check po natin dito. So, using patch tool. So, punta natin yung patch tool. Ito, patch tool. Under po siya ng spot healing brush tool. So, pag patch tool, paano siya gamitin? Kunin mo muna yung area na gusto mong tapalan and then i-drag mo siyang ganon. Ayan, ganon din dito. Kunin mo to, drag mo sa malapit sa kanya. Ayan. So, kukuha ka lang ng reference mo, then itatapal mo lang sa kabila niya. So, ganon siya kadali. Okay? So, yun. So, ganun lang yung idea. Identify mo lang yung mga mall. Ayan. Identify mo lang sila. Then, tag mo lang ganyan. So, napakadali, no? Alright. Ayan. So, ganun lang yung idea doon. Next, paano naman siya pakikinisin? So, pag pakikinisin na siya, yan. Ganun lang din gagawin dito. Alisin din natin ito. Ayan. So, once na pakikinisin mo na siya, i-duplicate mo. Ayan. Duplicate natin. So, may copy tayo ulit. Yung copy na yun na nasa ibabaw, once na dinuplicate mo siya. By the way, to duplicate is, shortcut key is, Ctrl J. Highlights mo yung subject mo, Ctrl J. Let's see. Ctrl J. Jar. Yun o. So, magka-copy na siya. Kung saan ka nag-highlights, pag kinontrol J mo, doon po papatong. Okay? So, another thing is pwede rin pong drag mo dyan sa tabi ng basurahan. Yun, yung create new. Yan, magka-copy po yan. Ayan. Alright, so start na po tayo. Next na gagawin natin dyan ay naka-highlights po yung nakapatong na copy. Punta tayo ng filter, blur, and then hanapin natin ng Gaussian blur. Alright. So by this time, hanapin po natin, yan, i-zoom out ko lang. Hanapin po natin yung gusto yung pagka-smooth niya. Ayan. Yung pagka-blurry niya masyado. Ayan. Ayan. Once na okay na siya, pwede na po natin siyang i-blur. Okay? So, okay. The next ay maglalagay tayo ng masking. Pagkagawa natin ng masking, tsaka tayo mag-i-invert ng masking. Okay? So, ang trabaho ng masking ay i-hide natin ang isang bagay through masking. Pero nandyan lang siya. Invisible. So, kapag in-invert ko to, kasi puti yung kulay, pag sinabi natin puti, pag puti yung kulay na ginamit mo, ibig sabihin yung reveal. Ngayon, gagawin natin, ang kabaliktaran ng puti ay itim. So, i-invert natin. So, Ctrl I. Naka-highlights po yung mask. Ito po yung layer thumbnail. Ito po yung layer ng mask. Okay? So, invert natin. To invert sa layer ng mask, Ctrl I. Yan o. So, ibig sabihin, yung black na kulay daw ay para mag-conceal o magtago. So, see? Nagtago po siya. So, re-reveal natin siya ngayon using brush. Shortcut key ng brush ay baboy. Yan. So, ito po yung brush natin. Ang settings po natin ay normal mode, opacity is 100%, flow po natin 100%, right click po natin, pipili po tayo ng klase ng brush. So, ang dami pong klase ng brush dyan. So, ang pipiliin po natin ay yung soap round, yung pinakauna po. Yan. Alright. So, depende po sa size
ng katawan ibabrush natin. So, i-reveal po natin yung Gaussian blur natin kanina. Alright? So, dito, pipiliin ko po yung skin. Huwag po natin ibabrush po dito sa part ng hair o sa mata. Kasi yung part lamang po na i-Gaussian natin ay yung i-smooth natin ay yung skin niya. So, doon po tayo magbabrush. Tignan po natin kung anong pwedeng mangyari. So, kailangan, pag nag-brush tayo, kung ano po yung kulay ng foreground, yun po yung gagamitin po natin. Since, kailangan po natin ng white. So, kailangan, X natin. Pag X po natin, magta-transfer po yung black na color into white. Ibig sabihin, yung foreground color, ito po yung foreground color, yung nasa ibabaw po. Yung nasa ilalim po na kulay, ang tawag po yan ay background color. Ngayon, pag in-X mo yan, magta-transfer yan. Ngayon, ang sabi ko nga, pag gumamit ka ng brush, kung ano yung nasa ibabaw na kulay, yun po yung applicable. Since naka-highlights po siya dito, naka-itim po yung mask. Ibig sabihin, nag-conceal, nagtago po. So, ngayon, magre-reveal po tayo. So, ang gagawin po natin, magbo-brush po tayo dito. So, ang kailangan natin na kulay ay white. Reveal. Di ba? Sabi ko, pag white, reveal. So, magbo-brush na po tayo, i-reveal po natin. Yan. Pansin nyo po kung ano po yung nangyari. So, nagre-reveal po yung pagka-smooth po ng skin. Pero, masyado namang harsh yung pagka-smooth niya. So, paano po yung areglo po natin? So, undo po natin, no? Undo po natin. Yan. So, dito po, babawasan ko po yung opacity niya. Pag sinatibin natin opacity, ito sa transparency. Ito yung gaano kadiin mo binabrush. Hindi ba? Pag nagkulay po tayo, pag masyadong madiin, masyado rin makulay. Ganon din po, pag binawasan mo ito, parang binabawasan mo rin po yung intensity ng pagbrush mo. So, parang ganito rin. Parang medya-medya din yung pagbrush mo. Ayan. Hindi siya sobra. Ayan. Hanggang ma-achieve mo po yung gusto mong ma-achieve na kulay. Ayan. Kita nyo po? Ayan yung pagka-smooth niya. So, ang ibabrush lang po natin dyan, kung ano po yung part na gusto po nating i-smooth, yun lamang po yung ibabrush po natin. Diba? Nakuha nyo po ba yung technique na ito, guys? So, alam ko magagamit nyo po ito kapag usually nag-edit na po tayo ng mga pictures. Alright? Okay? So, madali lang pong i-follow, guys. Ano? So, kung hindi nyo po makabisado, pwede nyo pong i-post po yung video, balikan na lang po. Okay? So, thank you very much.